Ang movie review natin ngayon ay pinamagatang The Image of You. Nang malaman niyang magpapakasal ang kanyang kambal na kapatid na babae, sinubukan ng isang babae na ay lahat ang mga masamang bagay tungkol sa kasintahan ng kanyang kapatid. Isang araw, tinulungan ni Zoe ang kanyang kambal na kapatid na si Anna na gumawa ng profile sa dating site. Sa tingin ni Zoe, hindi sapat ang profile ni Anna upang makakuha ng atensyon ng mga tao, kaya't binigyan niya siya ng matinding payo. Sa pagsunod sa payo ni Zoe, nakahanap si Anna ng date. Ngunit ang lalaking nakilala niya, na nagsabing ang pangalan niya ay Gus, ay kalaunan inamin na ang tunay niyang pangalan ay Nick. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Nick si Anna sa isang club. Habang naghihintay si Anna kay Nick, nakita niya si Zoe na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Nalito si Anna dahil akala niya ay minamanmanan siya ni Zoe. Inimbitahan siya ni Nick na sumayaw, at masayang pumayag si Anna. Nang gabing yun, nagsimula ang kanilang romantikong relasyon. Kinabukasan, bumisita si Zoe sa lugar ng trabaho ni Anna, isang community resource center, at tinanong kung bakit hindi pinapansin ni Anna ang kanyang mga text. Sinabi ni Anna na abala siya, ngunit nag-aalala si Zoe na may masamang nangyari. Inisip ni Zoe na may itinatago si Nick, ngunit hindi naniwala si Anna. Sinabi ni Anna na gusto niya si Nick dahil gumawa ito ng romantikong bagay pagkatapos ng kanilang unang date. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nakikipagkita si Anna kay Nick at lumalim ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda, bumisita si Zoe sa kanilang mga magulang at kinausap ang kanilang ina, si Alexa, tungkol sa bagong relationship ni Anna. Hindi pinagkakatiwalaan ni Zoe si Nick, iniisip na may itinatago itong masama. Umasa si Alexa na iba si Nick sa ibang mga lalaki, ngunit hindi sumang-ayon si Zoe. Nang gabing yun, dinala ni Anna si Nick sa kanyang bahay. Humanga si Nick kung gaano kaganda ito at tinanong kung paano niya ito na-afford habang nagtatrabaho sa isang shelter. Ipinaliwanag ni Anna na mayroon siyang trust fund mula sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, idineklara nila ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kinabukasan, nakita ni Nick ang larawan ni Anna at Zoe, at napagtanto niyang kambal si Anna. Tinanong siya ni Nick tungkol sa kanyang kapatid, at ikinwento ni Anna tungkol kay Zoe. Ikinwento rin ni Anna na mahirap ang naging buhay ni Zoe dahil sa problema sa droga, kaya sinusuportahan niya ito. Sa parehong araw, pumunta si Anna kasama si Nick upang bisitahin ang ina nito sa ospital. Ipinakilala ni Anna ang sarili bilang kaibigan ni Nick. Sa labas ng ospital, biglang nag-propose si Nick kay Anna, at agad siyang pumayag. Nang mga oras na yun, dumating ang kapatid ni Nick na si Rebecca at nakilala si Anna. Hindi masyadong masaya si Rebecca tungkol sa engagement ni Nick. Nang gabing yun, pinuna ni Zoe si Anna dahil sa mabilis na engagement at hindi pagpapakilala kay Nick sa kanya. Inisip ni Anna na romantiko ang biglaang proposal ni Nick at iginiit na sincero ang intensyon nito. Ngunit hindi naniwala si Zoe at tinawag na knave si Anna. Nagalit si Anna at tinawag na damaged si Zoe na ikinasakit nito. Kinabukasan, suot ni Anna ang diamond ring na ibinigay ni Nick habang nagpunta sila upang makilala ang mga magulang ni Anna. Tiniyak ni Nick kay David na seryoso siya kay Anna na ikinatawa ni David. Tinanong niya si Nick kung sinabi ba ni Anna sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi ni Nick na alam lang niya ang mga pangunahing detalye. Bago pa sila makapag-usap ng husto, inimbitahan ni Anna ang lahat sa hapunan. Nang makilala ni Anna ang pamilya ni Nick, magiliw si Pamela ngunit nanatiling malayo si Rebecca. Malinaw ito nang tanungin ni Anna si Rebecca na maging bridesmaid, at pumayag si Rebecca nang may pag-aalinlangan. Nasubak ang relasyon ng magkasintahan ng tawagan ni Zoe si Nick para sa isang lihim na pagkikita, sinasabing may mahalagang bagay silang dapat pag-usapan. Nagkita sila sa isang hotel bar kung saan nilandi ni Zoe si Nick, na naging sanhi ng kanyang pagkailang. Tinanong ni Zoe si Nick kung bakit mayroon pa siyang dating profile kahit engaged na. Sinabi ni Nick na nakalimutan lang niyang i-delete ito at hindi na niya ito ginagamit. Sa restaurant, tinanong ni Nick si Zoe tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi niyang siya ay isang aktres at modelo na ikinainteres ni Nick. Nagkunwari si Zoe na hawakan ang kanyang kamay upang subukan siya, na lalo pang nagpagulo sa kanya. Pinilit ni Zoe si Nick na magbahagi ng mga sikreto na hindi niya nasabi kay Anna. Sinabi ni Zoe na pinuprotektahan niya si Anna dahil karapat-dapat itong maging masaya pagkatapos ng failed marriage. Ikinagulat ito ni Nick dahil hindi sinabi ni Anna ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinahayag ni Zoe ang kanyang interes kay Nick at nilandi siya, sinasabing may kwarto siya sa hotel. Nang gabing yon, hindi napigilan ni Nick ang tukso ni Zoe at pumunta sa kanyang hotel room. Dahil sa pagnanasa, nagpalipas sila ng gabi ng magkasama. Kinabukasan, nagsinungaling si Nick kay Anna, sinasabing masyado siyang nagparty kasama ang mga kaibigan at hindi pinansin ang kanyang mga text. Inimbitahan ni Anna si Nick na tumulong sa catering ng kasal, ngunit tumanggi siya, nagpapanggap na masama ang pakiramdam,
habang nagpaplano na muling makita si Zoe ng gabing yun. Kinabukasan, binisita ni Nick si Anna sa trabaho at binigyan siya ng pulang rosas. Biniro siya ng kasamahan ni Anna na si Vera na tiyak na may kasalanan si Nick, na ikinailang ni Nick dahil totoo ito. Nagtaka si Nick kung bakit hindi nila napag-usapan ang kanilang mga ex. Inisip ni Anna na dapat nilang ituon ng hinaharap ngunit sinabi na ang kanyang maikling kasal ay natapos dahil nakipagtalik ang kanyang ex-husband kay Zoe. Nagulat si Nick kaya tinanong niya kung pinatawad ni Anna si Zoe. Kinumpirma ni Anna, sinasabing vulnerable si Zoe dahil sa problema sa droga. Isang araw, bumisita si Zoe kay Anna habang sinusubukan niya ang mga damit pangkasal. Inisip ni Zoe na masyadong simple ang damit at nagmungkahi ng mas revealing na damit. Tumanggi si Anna dahil ayaw maging sentro ng atensyon. Ipinilit ni Zoe na panahon na ni Anna upang magningning, ngunit hindi pumayag si Anna. Habang abala si Anna sa paghahanda ng kasal, patuloy na nagkaroon ng affair si Nick kay Zoe. Sa bridal shop, inakusahan ni Isabel si Anna ng pagkasira ng damit pangkasal. Itinanggi ito ni Anna ngunit nangakong babayaran ang mga nasira. Kailangan ng bagong damit, sinubukan ni Anna ang backless dress na nirekomenda ni Zoe ngunit hindi siya komportable. Pagkatapos, malungkot na binisita ni Anna ang kanyang mga magulang at inaliw siya ni David. Sinabi ni Anna na gusto niyang umalis sa anino ni Zoe na ikinatuwa ng kanyang ama. Nang gabing yun, hinarap ni Anna si Zoe dahil sa pagsira ng kanyang damit pangkasal. Sinabi ni Zoe na tinutulungan lang siya, ngunit inisip ni Anna na nagiging masama si Zoe. Sa labas, nakipagkita si Zoe kay Nick para sa isang intimate moment. Pagkatapos, sinisi ni Zoe ang ex-husband ni Anna dahil sa pagiging hindi tapat at pagbagsak sa kanyang test. Nagtaka si Nick kung isa na namang test ang kanilang affair at kinumpirma ito ni Zoe. Nang manahimik si Nick, binigyan siya ni Zoe ng dalawang pagpipilian, aalis siya o ipagtapat ang kanilang affair kay Anna. Sinabi ni Nick na tapusin na ito na ikinasama ng loob ni Zoe. Kinabukasan, bumisita si Rebecca kay Alexa at nalaman ng tungkol sa nakaraan ng kambal. Sinabi ni Alexa na rebellious si Zoe habang si Anna ay mabait, at madalas na nagdusa si Anna dahil sa mga babaerong lalaki. Ininterrupt ni David, at ipinakilala ni Alexa si Rebecca. Ipinilit ni Alexa na hindi kasalanan ni Anna ang affair ni Zoe at Nick, na naging emosyonal si Rebecca. Pagkatapos makipag-usap kay David, umalis si Rebecca ng mabigat ang puso at binisita ang apartment ng kambal upang kausapin si Anna. Kalaunan, tumawag si Anna kay Nick at nakipaghiwalay pagkatapos malaman ang tungkol sa kanilang affair. Sinubukang iligtas ni Nick ang kanilang relasyon, kaya pumunta siya sa apartment ng kambal. Doon, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Anna sa sahig. Sinubukan niyang tumawag ng tulong, ngunit may tumama sa kanyang ulo na ikinahimatay niya. Nang gabing yun, nagising si Nick at nakita ang katawan ni Anna na nakabalot sa carpet. Lumabas si Zoe at tinakat siya ng bat, ipinaliwanag na tinupad niya ang desisyon ni Nick na tapusin ang lahat. Gustong pagbayaran ni Nick ang krimen ni Zoe at ipinahayag na tatawag siya ng pulis. Ngunit sinabi ni Zoe na isinabit niya si Nick sa pagkamatay ni Anna sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang DNA sa lugar ng krimen. Walang nagawa si Nick kundi sundin ang mga utos ni Zoe upang itapon ang katawan ni Anna. Sinunog nila ang katawan ni Anna sa isang incinerator. Kinabukasan, nagising si Nick sa tunog ng ginagawa ni Zoe ng almusal. Nagkukunwari siyang si Anna at suot pa ang engagement ring, na lalong nagpagulo at nagpatrauma kay Nick. Sa damdaming guilty, pumunta si Nick sa bahay ng mga Mercer upang ikumpisal ang lahat ng kanyang kasalanan. Inimbitahan ni David si Nick na pumasok matapos makita ang kanyang emosyonal na estado. Sa opisina ni David, inamin ni Nick na wala na si Anna, na ikinaalarma ni David. Inamin ni Nick na may affair siya kay Zoe, ngunit ipinahayag ni David na namatay na si Zoe 3 taon na ang nakalipas matapos ang isang masamang breakup. Natagpuan ni Anna ang katawan ni Zoe, at itinuring ng mga awtoridad na ginawa niya ito bilang pagheheganti, na ikinalito ni David dahil mahal ni Anna ang kanyang kapatid. Sa kabila ng kwento, hindi naniwala si Nick hanggang ipakita ni David ang litrato ng katawan ni Zoe. Ipinaliwanag ni David na sa tuwing nag-aakto si Anna na parang si Zoe, ipinapakita niya ang litrato upang maibalik siya sa realidad. Umasa si David na ang relasyon ni Nick kay Anna ay makakatulong upang gumaling siya. Planado ni Anna ang peking kamatayan niya sa pamamagitan ng pag-recreate sa pagkamatay ni Zoe at nakipagsabuatan sa isang lalaki mula sa shelter upang pabagsakin si Nick. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni David si Rebecca at ipinahayag na alam niya ang nakaraan ng kambal. Tiningnan ni Nick ang kanyang telepono at nakita ang mensahe mula kay Pamela tungkol sa pagkawala ni Rebecca. Napagtanto ni Nick na katawan ni Rebecca ang kanilang sinunog. Bago pa masabi ni Nick kay David, lumabas si Anna, sinundan niya ito sa sala, ngunit pinigilan siya ni David. Inakusahan ni Nick si Anna ng pagpatay kay Rebecca, ngunit napaniwala ni Anna si David na nagsisinungaling si Nick.
Nagalit si Nick at hinabol si Anna sa hagdan papunta sa kanyang silid, kung saan nakita niya si Alexa na inaalagaan siya. Sinubukang kalmayin ni David ang sitwasyon, ngunit pinaalala ni Anna ang kanyang nakaraan ng pagtataksil, sinasabing sinaktan si Zoe. Hinimok ni David si Anna na makipagtulungan, naniniwala na maaari pa siyang maligtas. Matapos ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Anna, niyakap siya ni David, ngunit sinaksak siya ni Anna hanggang sa mamatay. Nagluksa si Alexa sa pagkamatay ni David habang sinubukan ni Anna na patayin si Nick. Nagawang pabagsakin ni Nick si Anna at agawin ng kutsilyo, ngunit hinampas siya ni Alexa. Nagising si Nick sa tunog ng mga pulis sa labas. Kinuha niya ang kutsilyo at bumaba, sinisi siya ni Alexa at Anna sa mga pagpatay, at si Nick, sa pakiramdam na natalo, ay sumuko. Kinabukasan, hinaliw ni Alexa si Anna, na humingi ng tawad. Inamin ni Anna na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Zoe sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kasintahan ni Zoe, sa kabila ng sakit. Pinatawad ni Alexa ang mga ginawa ni Anna. Dito na rin nagtatapos ang movie na The Image of You. Maraming salamat sa panunood.